kamusta po kayong lahat ngayon? Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga manonood at sa mga umuwi mula sa kanilang trabaho papuntang tahanan. Sana po ay safe kayo. Yes. Kumusta, Carlito? Ayun naman, Kuya, okay lang. Busy lang this past few weeks. Medyo matagal-tagal tayong nawala. Isang buwan tayo nawala, Carlito. Pero bago ang lahat, bakit ka nga ba nawala, Kuya? Galing ka ng Thailand. Galing ka Thailand. Yes. Ako naman, isa ako doon sa mga nag-asikaso sa DPWH. Yes, isa ako doon. Nagtago. Kasama pa sa mga contractor. Kami po yung mga may budget insertions. Yes. Anyway, sa mga lahat ng pauwi dyan, ayun nga sabi ni Kuya Caleb, ingat kayo pauwi at sana masarap ang inyong ulam. Yan, syempre yun ang gusto natin. Pero para masarap din po ulam namin, mag-send din po tayo ng stars. Baka diba? Naman, mga idol. Kaya naman, 1 month po tayo na wala, oh. Baka stars naman nakapag-ipon-ipon na sila sa Facebook ng ng mga stars, di ba? Anyway, yun nga, kumusta ka naman, Carlito? Okay naman, Kuya. Ngayon, sineselebrate natin yung di ba? Oo. Pagkadilawan. Galing kami EDSA, Yes. Isa po kami sa, nakibahagi sa pagkadilaw ng EDSA. Anyway, so yun nga. Kumusta naman tayo ngayong gabi na to, Carlito? Okay naman. Balita ko, lagi ka lang nag-church pag Wednesday, Yes, consistent pa rin po. Sa Baclaran. Ang pagnonovena natin. Pero ikaw, ano mga nangyayari sa'yo at ginawa mo this past few weeks? Paggawa na ilong. Hindi. Yun nga, okay naman. Okay, guys. naman tayo. Pero buhay pa naman. Yung mga viewers kaya natin, kamusta, no? Comment naman kayo dyan para alam namin kung ano nangyayari sa mga buhay-buhay natin, no? Oo nga, na-miss nyo ba kami? Na-miss nyo ba 4 na linggong walang up, top, down, low? Yun. 1 month? 1 month. Okay. Okay, pero bago magsimula ang lahat, gusto ko nga po palang sabihin sa inyo na kung hindi pa kayo naka-like and follow sa aming mga pages, you can follow us at Ignis Novos Artist Management sa Facebook at IG po yan. And sa TikTok naman po, ignisnovos.official. Para naman sa ating First Son Production, Kuya. Yes, para sa ating mother company, First Son Production. That's on Facebook and Instagram. Tapos, on TikTok. On YouTube, it's First Son Creatives. Yun. At syempre, gusto po namin magpasalamat sa aming sponsor. Ito ay ang Hesenea Aesthetic Clinic. Yes, guys. Pwede nyo sila matagpuan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. At sa NS Amoranto, Quezon City. And you can contact them sa number na 0929-275-1014. O kaya naman sa number na 0906-208-8183. And guys, bukas po sila every 10 a.m. to 8 p.m. Yes, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Kaya yung mga gusto magpagluta drip dyan, yung mga kasama ko sa isa kong trabaho, lagi silang tatanong, saan ka ba pagluta drip? Siguro nakikita nila yung magandang yung mga effects. posts. Yung reels natin. Yes. Tama naman, di ba? Di ba? Kaya si Kuya Caleb, glowing. Di ba? Glowing. Yes. Anyway, totoo naman talaga, di ba? Lagi naman pag nasa Hesenea tayo, lahat covered from face, di ba? Head to toe, no? Yeah. Head to toe. Yun, bisita po kayo, malay nyo, pag bumisita kayo, nandun din kami, di ba? Magkita-kita pa tayo doon, di ba? Actually, di ba natin na-visit yung NS Amoranto? Or ako, hindi pa ako hindi pa na-visit yung NS Amoranto. Pero napuntahan na namin NS. Maganda rin sa NS Amoranto. Yes, and guys, every Monday, meron nga rin po pala kaming chikahan with Mami Ray. Every 7 p.m. po yan, every Monday. And of course, Up, Top, Down, Low every Wednesday at 7 p.m. And of course, huwag natin kalimutan ang Coffee Chat with the Ben, Thursday at 7 p.m. Yon. Okay, Kuya, let's do this. Let's start. Ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. And welcome to Up, Top, Down, Low. Where we talk about what's up, top, hot, new, and trendy today. And Down Low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Yes. Na-miss ko to. Ayun. Okay. Okay, ano nga bang topic natin for today, Kuya? For tonight. Topic natin? Ba't yung mga ganito tayo? Okay, guys. Ang topic po natin for tonight is yikes or yes.
Ayan. So, meron kami mga flaglets po dito. Gawa po ng aming mga staffs. Co-staff. Staff. Yon. Staff lang. Ay, sorry. Sorry. Dami nun, ah. Ayan po. Meron pong yes and then yikes. So, pag-uusapan po natin yung mga roasting all-time, or we're going to roast the all-time cringe moments na meron tayo. Kung cringy ba siya sa atin o hindi. Yes. Pero sa mga viewers natin na hindi nakakaalam, no? Ano nga ba ang cringe, di ba? Kuya, ikaw, ano ang explanation mo sa cringe? Anong definition ng cringe? Kasi alam ko, diba, pag cringe, it's the way you react on certain things. Like, yung... yes, on awkward moments, di ba? Parang it's not hindi naman unacceptable, pero it's something na hindi mo gusto. O hindi mo trip na makita. Hindi mo trip makita. In public, di ba? Yes. And guys, kung kayo man ay nakaka-relate sa aming mga situations na ibibigay or i-example, Yes. you can also comment kung yes ba ito para sa inyo or yikes nga ba. Ay! Yes. Oh, pero bago lahat, no? Kamustahin muna natin ang mga nanonood sa atin for Sino tonight. ba? Sino ba yun nandiyan na? Ayun, let's see. Ayan, nandyan si Lyra. Hi, Lyra! Hi, Lyra. Kumusta? Shoutout sa'yo, Lyra. Ayun, nandyan rin si Mami, si Catherine. Wow. Mami mo? Mami, good evening Hi, po. tita. Kumusta? Of course, nandyan si Direk. Hi, Direk. Hi, Good Direk. evening daw, sabi ni Kumusta po? Direk. Welcome back. Yun, Oo. welcome si Direk. At Iba of naman. course, andyan si Mama J. Oh, Mama J. Mama J Soy Hi, Mama Lopez. J. Kumusta? Mama J, kamusta? Miss ko na yung makeup Oo, mo. tsaka sabi niya na nanonood daw talaga siya eh. Nag-miss niya na raw, no? Oo, yan. Yes. Andito na kami para sa'yo, Mama J. Diba? Huwag kang mag-alala. Kaya, Mama J, tumuto ka sa aming mga topics for tonight. Malay mo, makarelate ka, Mama J. Pero, ikaw, kuya, bago tayo magsimula, pwede ka bang magbigay ng example or experience na kung saan naramdaman mo yung pagiging cringe or na-cringe ka sa mga kasama mo or may nakita ka Cringe. na ganun? Hindi sa mga kasama kasi yung mga trip tayo pare-pareho eh. Hindi sa kasama. Siguro sa sa TV. Sa TV? Oo, yung PBB. Yung ginagawa nila, no? Hindi ko makakalimutan yung Majoka ng PBB dati. Majoka. Sino Ano yun yung dalawa? Yung dalawa yun, di ba? Tatlo. Yung... May game, parang silang may game show. Tapos sino daw yung tatlong paring martir? Tapos, Okay. Ang sagot ng isang contestant, alam ko to eh. Tatlo to. Ganyan ba siya? Before, ano ba yan? Before pandemic or after pandemic? After. Ayan ata yung nag-trending sa social media. Oo. Alam ko to, ganyan. Tapos biglang, ang sagot pa naman ng putya, Majoha. Ano yung Majoha? Ano yung sinabi nila? Mariano Jose at saka Majoha. Ano pa isa? Jaime. Hindi kasi Jose Harold? Burgos, Mariano Gomez, Jacinto Zamora. Jacinto. Kaya Majoha. Okay. First name yung ginamit nila. Oo. Naka-first name basis pala, di ba? Putya, Majoha. Ano yung tinanong sa kanila? Sino yung tatlong paring martir? Okay. As talaga, nag-isip pa siya. Gets the one. Talaga, cringe talaga ako ng moment. Nag-isip pa siya eh. Sabi niya, alam ko ito, ganyan. Tapos mali pala yung yung sasabihin. Isa yun sa mga... Yeesh! Anong naramdaman mo nun? Cringe talaga ako. Tsaka alam mo yun, kasi mga panahon na yun, hindi na tayo masyado nagpo-post ng mga ganyan online. Pero kung siguro, years prior, magpo-post talaga ako sa online nun eh. Para mabash, no? Pucha, Majoha. Para ma-criticize yung mga ganun. Alala ko may follow-up pa siyang post. Sabi niya, ayokong maging sikat. Dahil, bobo ako. Kaya ganyan. Gusto niya maging sikat dahil may nagawa siyang maayos. Pero bumawi naman siya sa mga later episodes. Okay. Kumbaga, na-redeem niya naman. Ay, sarili niya. Na-redeem niya naman. Majoha ang puti. Ikaw? Okay. Sa akin naman siguro, back when I was in high school, meron ako laging kasama. Tapos yung kasama ko na yun, pag nasa campus kami, pauwi, lagi siyang sumisigaw out of nowhere. Huh? Tapos kung ano-ano yung pinagsigaw niya. Diba? Kaya, medyo dati, nung hindi pa ako ganun ka-mature, na-adapt ko rin yung confidence niya sa mga ganong bagay. Diba? Kaya, ayun, medyo, nung una nahihiya ako, ganyan, pero at the same time, parang, sige nga, try ko nga subukan. Pero may
point rin na parang na-cringe ako kasi yung iba parang medyo bastos na yung sinasabi niya, ganyan. Ganon. So, ayun. Isa yun sa mga cringe moments ko. Parang ito ba yung nag-video sa sa camera? Kay Kiko Bersaga. Oy, wala ko sinabi. Ay, sorry. Sorry. Pangalan. Oy, ano naman, open naman siguro siya, di ba? Hello, ano yan? Hello? Hello, Sandro. Rep Sandro. Hello, Rep Sandro. Gets naman. Pero sa tingin mo, na-cringe ka dun kay sa ginawa niya? Oo. Sa ang ginagawa niya. Gets naman. Meow. Ito na lagi na natawa. Anyways, okay, eto. Guys, let's proceed to our first subtopic. Eto, kuya. Sabihin natin ha. Sasagot tayo one by one kung yes or yikes ba. Sige. And our first topic or subtopic is POV or experience natin pag nakakita tayo, nakakarinig tayo ng magjowang nagbe-baby talk. Ikaw muna. Sige man, ikaw, paano kayo mag-baby talk natin? Hindi wala kang ganun. Hindi rin ka. Alam mo yung sa FB, yung nagka-on ka na, love? Hindi, yung gano'n. Yung gano'n. Oo. Di ba? Hindi, meron pa yung kasama niya yung mga tropa niya. Sa computer shop. Oo. Yun. Tapos, mama, I miss you. Tagalak yung mga kasama niya. Okay, sige, ikaw. Para sa'yo, is it a yes or a yes? Ako muna. Ikaw, sige. Sige, yikes talaga. Sorry. Yikes talaga. Sorry po Hindi kasi, yung sa lahat na naging jowa ko, never ako nag-baby talk. Never. Pero, okay, yung jowa ko na matagal, ng 5 years, may mga times yun, kapag yung ewan ko, trip lang niya. Trip niya lang na mag-baby talk? Oo. Baka kasi immature pa siya. Okay, joke lang. Joke lang, guys. Oo, minsan, parang ako, ano ba yung mga binibaby? Paano yung binibaby talk niya? Yung mga binibaby talk sa akin natin. Gumagano ba siya? Hindi. Oo. Gumagano. Oo, gumagano siya kasi yung, Pucha, bakit ka? Tapos meron pa siya yung ano yun, kasi siya mama niya, parang ako, pucha. Na parang medyo nakikringe ka. Even though na nandun ka sa relationship na yun. Alam mo, parang love boy, so parang tatanggapin mo na lang, di ba? Pero alam mo, parang gusto mo sabihin sa kanya na, bigos ang kita dyan. Pero parang nangyari ba to in public, ganon? Minsan in public, minsan kapag, ko lang siya, video call. Video call. Tapos, nasa kwarto ka or nasa public ka. Pero minsan kapag public, gano'n din siya, parang, okay. Gets naman. Hindi ko talaga siya trip. Cringe. Super cringe talaga sa akin. Pero in public, no? Parang nakaka-cringe talaga siya. Sobra. Pero para sa akin, yikes din. Yikes. Kasi, yikes. Parang, yung sa baby talk na super OA. Parang, ayun yung medyo di ko trip. Kasi siguro wala rin akong ganong confidence na gawin yun. Na makipag-baby talk in public na Tapos video call o kaya, alam mo yun. Hindi na alala ko kasi, di ba, tama ba? Correct me if I'm wrong. Sa Korea, meron sila tinatawag na egyo? Wagyu? Wagyu beef. Ano ba? Egyo ba yun? Or something. Na pa-cute sila magsalita. Tapos, one time, share ko lang, I remember, I was watching K-drama with my dad. Si Park Seo-joon. Park Seo-joon, meron silang tropa. Magto-tropa sila, yung babae na siya tropa. Gano'n sila magsalita. Paano sila magsalita? Sige nga. Siya na Korean. Diyan pa. Tapos, hindi na nila kinaya. Bloopers pa rin na pala namin. Bloopers to, no? Hindi nila kinaya. Nagtatawa na sila after. Kasi cringe din sila sa ginagawa nila. Pero alam mo, minsan, to do it with your close friends, di ba? Yung mga ganun. Medyo nagagawa natin, kaya natin. Yung asaran. Actually, yung asaran. Nagawa ko rin pala siya, asaran. Like, kunyari, kapag yung tropa mo may jowa, di ba? Tapos, sige na, bye, love you. Yung mga ganon. Ayun. Okay. Medyo acceptable pa yun, pero yung mag-jowa lang. Pero sa akin, yikes sa mag-baby talk in public, pero yung iparamdam mo or sabihin mo yung
nararamdaman mo doon sa mahal mo nang maayos na way, even though nasa public ka, even nasa call or Mas nandun okay. ka sa, parang mas okay yun. Oh, pero 'Di ba? Pero yung baby talk, siguro pang mga private sessions na yun eh. Pero alam mo, yung okay, yung sa ex ko naman, yung baby talk niya, hindi naman OA. Parang, ano yung baby, is sakit. Ay, Yung mga ganun. baby, siya, yung mga ganun, parang, okay. Okay. Guess so. Pero yikes. Okay. Yikes Okay, ako. sa mga viewers kaya natin, guys, kayo ba, nakikringe ba kayo? Yikes ba sa inyo? Yung Pag may baby talk, yung mga ganong sitwasyon na yung katabi mo sa jeep, di ba? Medyo, pucha. yung Sorry. Buti na sabi mo yan. May nalala ko, yung katabi ko sa jeep. Na-experience mo din. College ako noon. Papasok ako meron ako 7 a.m. class. Papasok ako ng ano. Aga mag-baby talk noon, 7 a.m. Opo, talaga! Sabi ko sa'yo, sabi niya, di hawak niya yung phone niya. Sige na, baby, bababa ka na to. Basta na, mamaya tayo mag-push up. Nabarang push up. Babae. Tapos in real life, mukha palang Amazona. Ay, hindi ako nagsabi nun. Sorry. Hindi. Sorry. Alala ko yun. That was like 6 something. Sakay ako ng jeep. Tapos, katapat ko pa siya. Tapos medyo maingay pa yung ano niya. Ako pa naman mga panahon na yun, pagsabog ako pag umaga, wala akong pakialam kung ano yung tsura ko. As in, alam ko talaga, hindi ko alam kung nag-side eye ba, nag-bombastic side eye ba ako, nag-roll eyes ako. Sabi ko na sa kanya, ganun na lang. ay, talaga yung tsura ko. Nakatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Okay, kung sino man yun, guys, nasira yung araw ni Kuya Caleb. Sorry That na. day. 7 a.m. kasi class ko, no? Tapos, ganun pa yung na-experience siya mo. mamaya. Okay, guys, sige nga, tingnan nga natin sa comment kung ano yung mga sinabi ng ating mga viewers. Yan, sige. Ayan, nandyan si Kuya Loy, si Sir Loy. Hi, Sir Loy. Kamusta? At ayun, nagbabalik Kuya Caleb. Sino to? Si Ma'am Christine. Ayan! Hi, Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Na-miss mo ba kami? Kamusta po kayo? Kamusta ang pagturo sa mga estudyante? Yeah, alam ko, ano si Ma'am Christine, diba? Sa public school na siya nag-work. Public school na. Yes. Kaya, feeling ko kailangan niyang i-share yung mga ganitong videos natin sa mga students niya. Oo, diba? para diba? damay-damay na to. At ayun, sabi ni Sir Loy, si Sir Loy nag-share ng kanyang experience. Sabi ni Sir Loy, cringe-worthy yung first time niya raw makakita or nakita yung sarili niya in a TV series more than 2 decades ago. 2 decades ago. O nga, no? Ikaw ba, na-cringe ka ba nung nakita mo yung sarili mo na nasa TV ka? Sa screen? Sa screen, gano'n. Hindi. Okay. Hindi masyado. Akala ko din eh. I remember we did this short film with Derek. Akala ko din makikringe ako. Pero hindi. Hindi ko parang naging normal na lang Kasi experience. parang pinagpaguran ko eh. Okay. Tsaka I gave my all to that. Kasi hindi ako na-cringe. Okay. Pero yung 2 decades ago, tapos may kilala akong gano'n. Parang bago-bago ka pa, di ba? May kilala akong gano'n. Tapos proud na proud pag-post. Okay. Sa akin naman medyo siguro yung may time lang na naging cringe ako na nakita ko yung itsura ko sa TV nung especially for you. Lala ko yun. Medyo tayo nun lutang tayo nun diba? Lala ko yun. Okay, anyways, ano ba ang mga sinabi ng ating mga viewers? Ayun, nandyan si Tito Armando. Hi, Papa. Hello, Tito, magandang gabi po. At nandyan si Nika. Hi, Nika. Good evening. Hi, Ate Nika. At ito, sabi naman ni Ma'am Christine, di kasi tayo ang in love, kaya cringy. Gets naman. Hindi rin. Diba? Kasi, sabi ni Ma'am Christine, we're too old for it. Pero siguro, alam mo yun, pag mga bago-bago pa lang, di ba, yung sa relasyon, medyo gigil ka pa magpa-baby. Kasi pag nagigigil ako, nangangagat ako eh. Hindi. Okay. Sorry Totoo naman, di ba? Okay, gets naman. Hindi naman yung nangagat na talagang yung mga short nipple lang, ganyan. Sa braso. Yikes, yung mga nangangagat, guys. Yikes ba yun? Sorry na. Hindi sa braso niya. Buti hindi ka nagmamiyaw. Kiko. Okay, ayan. Sabi naman ni
Kuya Ryan, yikes daw. Cringe Sino daw. Ryan to? Kuya Ryan. Hi, Kuya Ryan. Siyempre, sino pa ba? Ang None other than ang best love ng ating... Ano natin? Okay, ayan, sabi ni Kuya Ryan, cringe, lalo na kapag lalaki ang naggaganon. Ay, pucha, wala pa akong nakikita na lalaki nagkaganon. Sa akin, meron na. May nakita na akong ganon. Totoo? At ayun, sabi ng aking airmats, yikes daw. Totoo? Si Daddy. Si Daddy ko. Si Daddy. Yan si Daddy minsan eh. Pucha. Pa. Okay, ito guys, sa mga viewers natin, ito naman, ito ang number or second subtopic natin. Okay. Okay. Na-experience nyo na ba na may dumaang thirst trap sa feed mo? Okay. So, para sa'yo ba, cringe yun? Or yikes ba or yes? Ako na una ka din. Ako muna. Para sa akin in public, para sa akin sa public, parang yikes. No. Thirst trap like on stories, tama? Sa social media. Social media. Okay, sa stories, sa reels, ganun. Ano sa'yo? Yikes. Yikes. Especially in public. Parang in public, sorry. Pag alam mo yung nasa jeep ka, tapos biglang may gumigiling pababa. Yung mga ganon. Yung Ay, dapat ka nakakita sa TikTok niyan. Di ba? Okay. Pero yung iba okay naman. Sige, at saka meron may pogi. Yung mga ganon. Ba't puro ganyan yung bada sa FYP mo? Sorry Feeling ko may secret na TikTok si Carlito. Doon yan nilalagay. Hindi, ano lang yun. Medyo, hindi ko alam yung algorithm ko kasi. Talaga ba? Hindi, kasi meron pa kayong ano yan. Nagtiisin, my tongue. Oo. Sige nga, try mo nga yun. One time lang. Wala ang joke. Ayaw ko nga. Like sugar, my tongue. Yikes! Okay, sige. Okay. Eto, kung nakita mo yung kaibigan mo na nag-thirst trap, yikes or yes? Yikes. Yikes. So, mga ano kaya na? Yikes kapag kilala mo. Yikes. Yikes. Yikes na pag kilala mo. Pag kilala mo, pero pag yung mga Latina hindi mo makilala. Parang yes. Yes. Sorry na. Sorry na. Hindi kasi diba, minsan talaga, pag yung kilala mo, parang medyo nakikringe ka pa. Pero, wait lang. Sa mga viewers kaya natin, kayo guys, na-experience nyo na ba na makakita ng mga nagtuthirst trap na kaibigan, yung tita mo nag-thirst trap, diba? Palala naman ng tita mo nag-thirst trap. Sorry, kasi may relative dito. Okay, sige. So, pag sa stranger, yes ka. Pag sa stranger, okay lang. Okay. Pero paano pag yung partner mo? Ay. Diba? Parang ibang usapin na yun eh. Ay, hindi din. Naalala ko yung jowa ko ng 5 years. Minsan, hindi naman siya nag-thirst trap na nakabra or whatnot. Yung ano lang, yung medyo spaghetti strap, ganyan. Tapos, feeling cute si ganyan. Okay lang yun. Tama sa akin yun. Sa akin, Siguro, lang, yung mga two-piece, ganyan. Okay, gets naman. Sa akin siguro, yes. Pag yikes lang talaga pag nakikita ko siya in public, especially pag yung mga hindi ko kilala, ganyan. Tapos, yung katabi ko, kasi alam mo sa jeep, di ba, laging sumisilip yung katabi mo minsan sa screen? Parang, gusto nilang alamin kung ano yung buhay mo, ilang taon ka na. May mga ganong katabi tayo sa jeep eh. May kwento din akong ganyan. Pero pag yung mga other, yun, sabihin na natin, yung mga friend natin na, ayun nga, gusto nila na ipakita yung ganong confidence sila. Bakit hindi, di ba? Parang yes, okay, go. Baliktad ka naman. Ikaw na yan eh. Bakit pa ako makikringe sa gusto mong gawin? Sino ako para pumigil sa'yo? Pag kilala mo, hindi yikes. Oo. Ako baliktad naman. Hindi kasi kapag kilala mo, di ba, parang alam mo yung kalokohan niya. Okay. Alam mo yung mga pinag-aagawa niyo. Tapos biglang, gets. Okay, sige. Parang alam mo yung other side niya. Tapos biglang makikita mo, nag-thirst up sa social media. Pero, wala ko dyan. Gets naman. Iwan ko kasi, di ba, usually pag thirst trap, it's either sumasay or nagpo-post ng mga sexy pictures. Tama ba? Like sugar on my tongue. Yung mga pa-sexy. Yung mga pa-sexy. Minsan kasi, hindi naman sa pagkaano, di ba? Sige, sabi mo nga, di ba? Kung gusto talaga nila, di okay. Pero kasi minsan yung itsura. Guys, hindi ako nagsabi nun Ang sinabi ko lang kanina, Amazona. Pero siya, iba na eh. Minsan yung itsura, minsan na parang, alam mo, nag-toothbrush ka na ba? Parang mga gano'n. Parang di ka pa naliligo. Iba. Parang ano kayang amoy ng bibig nito?
yung, yung mga ganong eksena. Diba? Okay. So, ang yikes talaga eh. Wala eh. Yikes talaga. Parang in general, yikes. Ay. Okay, yes. Pero pag Latina, Iba yun. yes. Iba yun. Yun. Okay. Tingnan nga natin sa mga viewers natin. Ano bang sinabi nila? Ayun. So, andyan na pala si Ayan. Mami Ray. Hi, Mami Hi, Ray. Mami Ray. Good evening Kumusta? po. Good Good evening. At ayun na nga, sabi ni Mami Ray, yikes daw. Diba? Alam mo, Mami Ray, para sa akin, pag nakita kita mag-thirst trap, yes na yes. Yes na yes. Go ako dyan. Diba? So, supportahan kita dyan. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Isang nga tubis siya, Mami Ray. Kaso chicken pala. Chicken joy. Okay. Ano mo sinabi ng mga comments natin dyan? Okay, yan. Nandiyan ang aking tropa na si Mark Morota. Yan ang aking barbero. Hi, shoutout sa iyo, Mark. At sabi naman ni Ma'am Christine, I admire them for having that confidence. I can't do it myself, but I find it cute when others do it. It's a yes for me. Diba? But, alam mo yun, it's to showcase your, Each to their own. Diba? Baka kay Ma'am Christina, kita siya sa mga gano'n. Yes. Okay. Ito na. Ang susunod nating subtopic ay nag-drunk text sa ex. Diba? Sorry na. Drunk text lang. Hindi ba kasama yung drunk call? Siguro, include mo na yun, no? Siguro, isang beses ko lang siguro ginawa yan. Ha? Nagawa mo na ba mag-drunk text? Kayo guys, nagawa niyo na ba mag-drunk text? Or drunk call? Wala. Drunk? Ganun. Okay. Ikaw. Ako na pala, no? Kung yikes o yes. Oo. Pero hindi, na-experience mo na ba yung ganun? Bago? Oo. Anong mga sinabi mo? Pwede mo bang bigyan ng ipamahagi yung mga onting parts ng sinabi mo? Drunk call kasi, hindi drunk text. Tapos mga 3 beses ko siya tinawagan. The same night. Tapos, okay. Kasama ko yung first job ko to. Kasama yung mga office mate ko. Tapos may part na umiyak na ako. Para lang? Umiyak ako kasi, ayaw niya na ako usap. Pinapatay niya yung call. Oo, tapos, ayun, umiyak ako. Gets naman. Ayun yung mga ginagawa sa'yo ng pag-ibig. Oo, seryoso, grabe. Ngayon, tatawanan ko na lang, pero ng mga panahon na yun, yung drunk call ko na yun, talagang putya. Malala. Kasi okay, nung kabataan namin, kapag umiinom kami, as in talagang halo-halo. Yung iniinom nyo? Oo, meron ka dyang may ram. ube, may gulaman. Hindi, may ram, may tequila. May beer. Lahat. Choose your poison. Okay. Tapos minsan sabay-sabay pa yun. Yung mga ganyan kasi talaga parang mapapaano ka na pag medyo napapainom ka. Kasi alam ko yun kapag lasing na ako. Doon ka lang malambing. Sorry. Hindi ko na nalalasahan yung alak. Talaga? Wala na lasahan yung alak, parang tubig na lang iniinom ko. Pero ino pa yun, nainom. Parang doon ka na nai-immune. Oo, ganun. Basta grabe yun. Okay, so, okay, kuya, pero ano ba? For you ba yung nag-drunk text, nag-drunk call, yikes or yes? Cringe ba siya or hindi? Right now. Yikes. Yikes. Kadiri. Ngayon, tatawanan ko, pero naalala ko sa sarili ko, nung tsura ko siguro. Gets naman. Tapos naalala ko pa nun, yung drunk text na yun, pagod ako nung araw na yun. Kasi ang dami kong meeting. Tapos, parang mas lalo mong hindi na control yung composure mo. Grabe. Sorry. Okay. Pero yikes Gets naman. Sa akin naman, yung hindi naman I miss you, I want you back, ganun. Pero parang sorry lang sa mga... Sentimental ka lang. Yes, sentimental. Sensya ka na kung ganito lang ako Yung mga ganong text sa call. Okay, kainis yung mga ganong flinyahan. Sorry kayo guys, sa tingin nyo ba, kayo ba na-experience nyo na ba mag-drunk text, drunk call sa mga viewers natin for tonight? Pero para sa akin, yikes siya. Kadiri, Kasi, yikes. bakit
meron ka lang ganong courage pag lasing ka, pag intoxicated ka, but hindi mo siya kayang gawin ng sober. Yung mga gusto mong sabihin, ganon. Oo, totoo yan. Kasi hindi ko siya matawagan ng wala lang eh. Bakit hindi mo kaya na, sabihin na normal ka? Oo. Kailangan mo pa ng mga ganun. Kailangan may spirito pa ng alak para masabi mo. Okay. Pero kayo, ano po? Yikes po ba o yes? Okay, let's see. Meron bang mga comments dyan? Ayun, nag-iisip pa sila, guys. Nag-iisip pa sila kung yung drunk text at drunk call, yikes or yes. Yes. Okay. Okay. Ito, sige nga, pag-usapan nga natin yung mga iba't ibang drunk text moments. Kung kaibigan mo yung nag-send sa'yo, na nag-drunk text siya, or yung pag sila yung nagsabi. May nangyari sa akin yun. Pero ngayon na, medyo 2 or a year ago, or 2 years ago ata, nag-text sa akin. Gabi. Gabi. Or late night, siguro mga 2 a.m. ganyan. Sabi ba naman sa akin, paano mo daw malalaman kapag gusto ka, ganito, ganyan. So ako, hindi naman kami, hindi kami sobrang close. Pero dito ko nakilala. Nangingi lang ba siya ng advice? Oo, nangingi ng advice. Pero lasing siya nun? Hindi ko alam. Okay. Ito na nga. Tapos ako naman, syempre, ewan ko, todo advice na, di ba? Tapos, nung kinamagahan, nung chinat ko na, sabi naman sa akin, ay, seryoso mo yun? Drunk text lang yun, ganyan-ganyan to, kasi yung ex ko kausap ko that time, ganyan. Okay. Gets naman. Babae pa yan, ha? Okay. Pero, nagda-drunk text, pero hindi sa jowa sa akin. Pero hindi, kasi parang ang daming sides ng drunk text sa drunk call eh. Either ikaw yung naka-receive, ikaw yung gumawa ng gano'n, tapos may friend ka na na-experience yung gano'n, tapos sinabi sa'yo. Pero unfortunately, wala pa naman ako na-receive na drunk text tsaka drunk call. Sa akin siguro drunk call, marami akong kaibigan na nag-drunk call sa akin. Tapos doon sila mag-rant, gano'n. Yung mga gano'n. Okay. Kayo guys, nagaganon kayo, yung drunk call or drunk text sa mga friends. Kasi pag nagda-drunk text, drunk call ka, parang hindi rin naman yun palaging in terms of love eh. Diba? Oo, gusto mo lang may kausap. Oo. Kasi diba minsan, hindi na natin nakokontrol yung sarili natin na mag-share pag intoxicated tayo sa alak or under the influence of alcohol. Gusto mo lang may kausap. Gusto mo lang, kasi ilabas yung naharamdaman mo. Sa akin siguro, yes. When it comes to, parang ako yung nakaka-receive ng mga drunk calls tapos mag-rant or magkukwento yung kaibigan ko sa akin. Okay. Kasi, di ba, bakit nila gagawin yun bakit, buti nga ako pa yung tinawagan eh. So, ibig sabihin may tiwala sila sa'yo na makikinig ka. Kumbaga, alam nila na andun ka mo para makinig lang, di ba? Okay. Okay naman yun, pero siguro, yikes tayo kapag tayo yung gumawa. Oo, yikes pag tayo yung gumawa. Pero yes. Pero pag kayo maka-receive, siguro yes. Yes. Tapos, from your friend or hindi siya galing sa relationship, diba? Yes na yes. At ayun nga, sabi na nga naman ng ating mga viewers na nandyan, sabi ni Mami Ray ay ito, sabi pala ni Ma'am Christine, iinom pero hindi magmamaoy. Wow. Hindi ka pala maoy, Ma'am Christine, ha? Sabi niya, iinom pero wala nang magbabalik. Yun lang. Well, totoo naman yun. Wow. Totoo naman kahit sa akin. Pero, sorry naman, Christine. Okay, siguro, quick question para sa ating lahat. Na-enjoy niyo bang uminom kasama yung partner niyo? Hindi. Hindi mo trip. Hindi, kasi ewan ko. Okay, maswerte ko sila ng partner ko kasi yung mga naging ex ko, hindi sila, isa pala lasanggera. yung iba hindi. Pero gusto nila kasama ako, kung iinom ako, kasama daw sila. Kaya lagi kami nag-aaway. Parang, bakit? Kasi parang mga kaibigan ko. Hindi mo ma-enjoy yung free time mo. Meron ako dati yung ex ko. Kasama ko siya. Ano siya? Yung, tama na yan. Ganito, ganyan. Parang, conservative. Nagdala ba ako ng nalay sa iba? Parang conservative. Parang ako, okay. Kaya ganun pa ako uminom. Ganito rin pala. Kung pipigilan mo rin lang pala ako. Pero ngayon kasi hindi tayo masyado mainom eh. Yes. Pero yun, grabe. Sorry naman kasi sa maoy. Maoy. Ayan, sabi naman ni Mami Ray, never me nag-text sa ex ko, lalo na pag drunk daw si Mami. Wow, grabe yung self-discipline ni Mami Ray. Strong. Sabi niya, pwede ko naman sabihin na hindi ako lasing.
Hindi, May strong si loop? Mami. Yes, may loop. Strong, independent woman yan. Yan. Sabi niya, may na-receive ako na drunk text kaso wrong send. Ay, hindi. Joke lang. At inamin na gusto, inamin na gusto ako, so, lalo akong hindi naniwala. Wow. Hindi, okay. Sino kaya ang Sino yun? Sino kaya ang text kay Mami Ray na yun? Pero, okay. Ang sabi nila, nakakapagsabi ka ng totoo kapag lasing ka. So ngayon, Mami Ray, tanong namin sa'yo, so sa tingin mo, yung nag-drunk text sa'yo, or nag-drunk call sa'yo nun, nag-sinungaling? Gets naman. Pero feeling ko totoo yun. Isa yan sa mga, mind-boggling questions kasi, si Kuya Caleb. Hindi. Di ba? Kasi totoo yun eh. Kapag lasing ka, doon mo masasabi yung totoo. Gets naman. So, yun, Mami Ray, sino yan? Kaya, ito nga sabi nga ng ating tropa peeps na nandyan, sabi ni Kuya Peter, "Hi, Kuya Peter." Hello. Sabi niya, "But that drunk text made me realize my own worth." Damn! Deep, bro. Oy, may nakita ko nag-comment. Ayun, sabi ni Mami Ray, pag umiinom ka kasama ang partner, okay naman, pero sure after nun, meron magandang nangyayari. May happy ending. May happy ending. Well, eto. Naisip ko rin. Yung... Parang yung gusto mo yung may happy ending? Gano'n naman usually. Speaking of happy ending, nag-comment si Jamel Indong. Sabi niya, "Hi po, pa-shoutout kay Abby and Michelle." Wow. Shoutout Abby and Michelle. Shoutout kay Jamel. Jumel? Yes, nasa ng happy ending natin. Okay. Ano nga ba ang susunod nating topic for tonight? Nandiyan ang topic number 4. May nag-PDA sa harap mo. Okay. Na-experience mo na ba na ikaw yung nag-PDA sa harap mo? I mean, ikaw yung... PDA ka sa public nag-PDA in public. Naisip ko nga Nag-PDA ako with... Oo. Meron. Yeah. Pero hindi naman yung PDA nilampungan talaga. Onding hipo lang, gano'n. Sorry. Kasi mo naman, di ba? Isabihin mo naman. Hindi yung... Naiinis ako. Parang feeling ko, ang tagal na namin magkakilala ni Carlito. Alam niyo, parang kilala niya na ako. Di ba? Yung mga ganun eh. Parang alam niyo, tumatak mo sa utak ko. So ganun nga. Paano mo alam? So ganun nga. Hindi totoo. So ganun nga. Di ba? Ano lang. Pero wala naman yung... Di ba? Wala yung mong pagdakma. Diba? Ganyan lang. Pero hindi yung PDA na lampungan talaga. Oo. Pero, ba, pag sa harap mo may nag-PDA. Okay, di ba? Oy, may kwento ko dyan. Tropa ko, hindi naman ako naka-experience. Niloko kasi siya ng jowa niya. Okay? Niloko siya. Tapos, ngayon, siguro mga 3 years, 4 years na siyang walang jowa. Kasi nagkwento niya sa amin dati. Kapag naglalakad daw siya sa pre-pandemic pa to naglalakad daw siya sa mall. Sana siya may magjowa. As in talagang bibilisan niya yung lakad niya. Para, alam mo nyari, ito yung magjowa, ito siya. Bibilisan niya yung lakad niya, tapos bigla siya may sabihin na, maghihiwalay din kayo. Hindi! Ang bitter naman nung tropa mo, boss. Oo! Maghihiwalay din kayo. Pero sa lablob ko, buti wala ka nakakaaway. Wait, pero siguro medyo yun, no? Nakaka-trigger, no? Yung ganun shit. Oo, sasabihin niya, maghihiwalay din kayo. O kaya naman, iiwan ka din yan. Na parang ako, okay. Pero yung tropa ko babae yun, Parang ako, bakit? Gets naman. Okay, ganun siya. Pero ngayon, may asawa at anak na yun. Pero, okay. Sige. Tapos meron pang kasamang bombastic side, ayun Parang may poot. Oo, alam mo yung may galit at poot. Ramdam mo yung galit. Ang putya. Gets naman. Ikaw? Sige, sabihin na natin, i-define natin or magbigay tayo ng example sa mga PDA na pwede nating makita or gawin sa public. Nandiyan yung pag holding hands, kiss, di ba? Pagyakap,
yung mga playful touch, 'di ba? Baby talk. Ang putya. Anyways, ayan yung mga common types ng PDA. Nami-miss mo ba, Carlito? Hindi. Parang miss na miss mo, ah. Okay. So, holding hands, tapos yung akbay-akbay, simpleng akbay. Pwede pa di ba? Yes pa tayo doon Okay yes pa. Pero yung yikes na siguro yung kissing, tapos lips to lips. Siguro, gets naman yung pagpupunta na ng bus, papaalam sa loved one niya. Yung smack, okay lang yun. Pero yung grabe, yung kain na kain. Yung torrent kiss, harap. Yikes na yun, boss. Wala, diba? Isipin mo, yikes na yun, isipin mo nasa jeep ka, tapos may nag-LP sa harap Una, hindi mo, yung nalaman mo kasi hindi mo nakita, no? Narinig mo. Oo. Parang, sino yung maingay, no? May sound effect. Huwag naman ganun, pre. Ingay, no? Ibang PDA na yun. Huwag naman ganun na, harap-harapan, diba? Diba? Pero, yikes. Siguro, yikes din yung parang maharot na. Especially pag may kasama ka pang bata. Kasi diba? Meron pa yun yung mga tumatawa-tawa. Ano ba to? Wala ba yung pang hotel? Ganun. Okay, gets one. Yung mga ganun PDA, talaga, walang joke. Kayo guys, sa tingin nyo ba, yes or yikes yung mga ganon? And ano nga ba yung mga, ano yung exactly na ayaw yung nakikita in public when we talk about PDA? Diba? Nafe-feel nyo bang, kunyari single ka, mas nafe-feel mo bang single kapag nakakita ka na nagpe-PDA sa kalye? Totoo. Parang, kahit nga yung magkasama lang na, magkasama sila na couple, sabi ko, parang napapasabi ko kailan kaya. Yung mga ganon. Ako siguro hindi na nagiging cringe, pero alam mo yung, kapag may ganon, yung titingin na lang ako sa ibang lugar. Parang ayaw ko sila makita, bahala kayo dyan. Parang ayaw mo silang bigyan ng attention, no? Oo. Parang, ako siguro, di ba yung tropa ko, sabi niya, maghihiwalay kayo, iwan ka din niya. May gano'n ako, pero sa loob lang. Ano yung sinasabi? Hindi mo na sinishare. Sinishare, kasi parang, okay. Lang. Gets naman. Okay, andyan na. Feeling ko marami na nag-comment sa ating podcast for tonight. Topic for tonight. Tingnan nga natin. Let's see. Ayun. Sabi ni Mami Ray, pag may nag-PDA sa harap ko, for sure gusto ko ng samahan? Ay, sapakin. Okay, sapakin. Paano? Kasi pwede naman wag sa public at nang iinggit. O, diba? Inggit ka lang, Mami Ray. Sabi niya, inggit si Mami. At di niya raw masabi na inggit siya. At, okay. Sabi naman ni Kuya Daven, hello, hi Kuya Daven. Hi Daven, kumusta? Sabi naman ni Lyra, basta wag na lang sa harap ko, sa gilid niya na lang. Ano yun, Lyra? Ganun pala trip mo, Lyra. Ikaw, Basta hindi niya makita, ganun. Yikes daw, sabi ni Lyra. Sabi naman ni Kuya Daven, yikes, wala daw siyang jowa, di ba? So, ibig sabihin, parang, nagkakaroon ng different perspective. Pag may jowa ka, or wala. Tapos mag-isa ka lang, tapos nakakita ka ng mag-jowa na nag-PDA. Parang gets ko sila. Diba? Parang gets ko yung fantasy nila. May mga ganun, hindi tayo magpapaka-plastic pa. Totoo naman kasi parang, pucha, diba, sana may ganun din ako. Oo. Diba, sana meron din akong kaharutan. Gets naman. Okay, ayan. Sabi naman ni Kiana, wow! Sabi ni Kiana, parang dadaan na lang ako sa ibang way pag ganyan. Yes, kasi grade 8 ka pa lang. Oo nga. Pero siya ba yan? Okay, sabi naman ni Ma'am Christine, if PDA is not R18, okay lang. Been there, done that. Pero kapag rated SPG, ay wag. Respeto sa matagal ng... Single. Ano to? Celibate. Ay sabihin mo lang Pero, yes. Totoo naman kasi talaga, bakit ka makikipag-torrid kiss sa public? Oy! Nandyan si DJ Jaja. Ay, tama ba? Sino ba? Hi, DJ Jaja. Sabi niya, heyo. Parang kulang ng P yung heyo niya. Heyo. Yep. Okay. Shoutout sa'yo, DJ Jaja. Sana shoutout mo rin kami sa TV, sa radio station mo.
Yan, sabi ni Ate Ja, inggit pikit daw. Wow, feeling ko kayo yung mga... Kasi may may asawa eh. Lamang ka sa amin, nang lalamang ka, may asawa ka na eh. May asawa eh, ang daya eh. Siguro ganyan kayo sa Valenzuela minsan. Pero hindi, totoo kapag ikaw naman yung may jowa, at makita ka naka-PDA, parang wala sa'yo eh. Parang gets ko sila. Oo, kasi kapag bigyan na din ako eh. Okay, eto naman. Tapusin na natin yung PDA. Okay. Pag-usapan naman natin, guys, kayo kung yes or yikes ba sa inyo? Kung nakikringe ba kayo sa mga taong nag-LSM? Ano yung LSM? Long, sweet message. Okay. Okay. Kasi to be honest, before nung bata ako, ayan yung sinabi sa akin, parang nabanggit ko na rin dito yun sa podcast natin. Nabanggit ko na yung pinagbabawal daw na technique para mahulog yung babae sa'yo. Okay. Parang grade 8, parang high school pa ako nito. Lagi ka rin mag-LSM. Parang, tapos medyo poetic, ganyan, papakilig-kiligin mo. Okay. Yung mga ganong, cheesy chat. Mga ganon. Ano, ba't ganyan yung mga So, pwede ba siya high school? Hindi kasi, okay, depende. For me, depende sa girls. Okay, depende sa girls. May mga girls na hindi nila na-appreciate. May mga girls na kinikilig sila doon. O kasi parang ilang beses ginawa yun, 3 reply lang ata yung nakuha ko. Kay that? Hindi. Okay, kasi ako nung high school, hindi masyadong uso yung mga ganyan. Sa amin yung panahon ko. Oy, pero may 2 type siya ng ng LSM. Pwedeng letter or pwedeng chat. Ako, okay, nung high school ako, pag biniligawan ako, papel. Letter. Oy, na-try ko na rin yun, yung letter, gano'n. Tapos bibili ka pa nung yung may amoy na papel. Pero hindi ko tinuloy yung sa letter kasi pangit yung sulat ko eh. Ayun lang, kasi maganda sulat ko nun eh. Yan, yung may amoy na papel, tapos lalagay mo pa yun sa sobre, tapos, sorry na. Nakahala tayo mga edad no? Siguro, pero alam mo kuya, ako, naka-receive na ako ng LSM. Ako din. Sa ex ko, pero galit yung, yung content ng dahil ang daming sinabi, parang may mura pa ata doon. Diba naman yun? Hindi diba naman sweet message. Hindi. Ako, nakaka-receive ako ng ganyan dati. Tapos, depende sa iba kasi meron nagganyan sa akin, LSM, na nagtatapat na may gusto sa akin. Okay. Pero pag di ko gusto, medyo hindi ko tinatapos. Punta agad ako sa ending. Sa akin, binabasa ko. Lalo na, siguro, fan ako ng mga letters. Letters? Ng mga letters. Letters. Yung what you call this? Actual letter. Oo. Pero yung mga, like, text or whatnot. Chat lang. Parang, yikes yun, yikes. Yikes. Kapag di mo gusto pag di mo gusto yung tao, yikes sa akin yun. Sa akin siguro, receiving LSM yikes din. Kasi, well, hindi ko pa siya na-experience. Yikes din for me before nung ako yung nagsisend. Pero yes tayo sa mga letters. Letters, yes. Yes, diba? Okay, kasi ang sweet nun. Actually, ayun yung sinasabi lagi ni Papa sa akin dati. Silang dalawa daw ni Mama, na nagliligawan sila, lagi sila yung mga ganun. Kasi wala pa namang messenger nung panahon na yun. Sorry na. 1980s. Joke lang. 1980s. Oo. Nung nagde-date sila, ganun yung mga ginagawa nila. Pero ang sweet talaga nun, ayun yung mga hindi na na-appreciate ng kabataan ngayon, ng ibang tao. Yung ganung effort, yung papel, ang ganda pa, ang ganda ng pagkatiklop, may parang nasa sobre pa. Di ba? Tapos, alam ko nun, mas special kapag may mga tiny icons or drawing. Pag may bulaklak. Yung dried na flower. Okay. May mga ganun pa. Kasi yung dried leaf, ilalagay doon. Alam mo yun, parang kasi, tama ka, ang effort, ang ganda tignan. Diba? Kaya yung mga viewers natin, kayo guys, naka-receive na ba kayo ng LSM sa chat or naka-receive na rin ba kayo ng mga letters? Mga long story message pero handwritten letters. Okay. Ano bang masasabi ng ating mga viewers for tonight? Okay guys, huwag kayo munang mawawala. Medyo
balita ko, mainit-init raw ang ating wet confession. Yes. Mamaya. Ayan, sabi ni Ate Ja, yikes sa LSM, feeling Charo Santos yun. Dear Ate Charo. Diba? Dear Kuya Caleb. Sino nagbabasa nun? Tapos, sabi niya, pag nag-LSM tas pag-essay chat GPT, wow! Ayun yung cringe. Alam mo, Ate Ja, basher ka, no? Hindi. Ayun yung cringe. Yung magpapakitang gilis ka sa nililigawan mo, gagamit ka ng chat GPT. Been there, done that. Halatang halata. Ang putya. Alam mo, na-try ko na makipag-ayos sa away ng ginamit ko yung chat GPT. Ito ba? Kasi sobrang fed up na ako doon sa conversation. Okay. Parang patuloy, lagi na lang siya nangyayari. So, binigay ko yung buong convo namin sa AI. Kung ano sagot mo? Kailangan maayos mo tong topic na to bago ako matulog. Kasi, na ako nun, puyat, pagod, tapos gusto nyo pa rin makipag-usap. Ano nangyari? Medyo naniniwala naman siya. Tapos, nung hindi na AI yung ginamit ko, nagalit ulit siya. So, medyo manipulative siya for me, medyo toxic siya for me, pero, ayan. Hindi. Magiging candid ako tungkol doon. Kapag ganyan kasi, like, kunyari, gusto kong kausapin. Ay, candor pala. Gusto mong kausapin ka ng jowa mo, kahit pagod ka na, ako yung sasabi ko. Wag mo na ngayon. Sino ako sumasagot? Kahit anong text niya. Okay. Gets naman. Hindi na ako pumapatol. Okay. Ayan, sabi naman ni Lyra, LSM but handwritten letter. Yun. Diba? Totoo. Sabi ni Ate Ja, very 90s ang scented paper. Sorry na. Nagpapahalataan. Na edad. Nalalaman yung edad mo eh. Sabi naman ni Kuya Daven, kami nun sa stone tablet para. Wow! Ino-okit namin para forever. Sa puno, no? Diba? Yung, siguro nag-try ng magulang mo yun. Armando and... As may heart, diba? Pero, solid yung mga taong ganun siguro. Shout out sa mga ganon. Parang umahanap, may dala pa siguro mga cutter, gunting, diba? Paano nyo ginagawa sa puno yun? Hindi, si Mama at Papa, hindi ko alam kung may ganon sila. Pero, nakita ako ng letter ni Mama para kay Papa dati. Ay, kahit man si Mami. Oo. May mga small icons pa yun. Ang cute. Tapos yung may picture pa, no? Ay, picture ko alam. Sa akin kasi si Daddy nasa barko. Tapos nagpapadala ng letter si Mami sa kanya sa barko. Tapos may picture ko pa. Parang eto na si Charles, ganito nakalaki si Charles. Kaya very sweet. Ito na siya ngayon. Yes. Tapos ngayon, ganito na. Sabi naman ni Mami Ray, ako kasi short but true kasi minsan yung mahaba, paligoy-ligoy lang naman. May point naman si Mami Ray. Sabi ni Kuya Daven, ako din, favorite ko letter. Letter A. Okay. Saan ng letter B? Saan ng letter B? O yan, dami nating comments ha. Thank you guys sa pag-comments. Sabi ni, okay Kuya. Sabi ni Ma'am Christine, buhay ka na nung hinati ni Moises ang dagat. Sabi niya kay Kuya Daven. Ano pala, no? 10 Commandments pala. Isa ka pala doon, no? Totoo naman, di ba? Sabi ni Ate Ja, naka-receive na ako ng LSM handwritten. Ayun, inanay na. Yan. Kaya dapat... Oy, huwag ka. Alam ko nun, yung mga sulat sa akin dati ng ex ko, nasa akin pa. Sa akin din. Oo, tinatago ko yun. Sa akin din. Sabi mo, from high school? Siguro ang pinaka-lumang letter na meron ako, letter na binigay sa akin ni Lola nung binati niya ako ng parang 10th birthday ko or 12th birthday. Ano yun? Super sentimental. Kaya pag binabasa ko, very sentimental pa rin siya. Kaya, shoutout sa'yo, Lola Normie. I love you. Hi, Lola. Sabi naman ni Direk Rodel, stationery paper with scent. Oo! So, di ba minsan yung iba ata pinapabunguhan? Diba? Ay, ko alam. Sa ako, bumibili ako talaga dati. Tapos, kung ano pa yung favorite color nung niligawan mo, yun pa yung bibilin mo. Ganun kami dati. Ayan, sabi naman ni Kuya Daven, na abutan ko po yung original na 15. Wow, 15 commandments. Hindi pa yung final, Hindi pa yung final cut. Hindi pa yung final draft. May yung bago pa i-revise. May solid mo. Okay. Sabi naman ni Ma'am Christine, sa panahon natin kay Lev Alvarez, wow, sa panahon, ang mga slam book, love letter, at mga judgment text. Totoo yun.
LSM na raw ang tawag sa amin mga Gen Z. Oo. Kami totoo yun. Yung mga slam book. Yung mga slam book, no? Hindi, feeling ko na, ranasan ko yun nung high school ako, yung mga slam book. Totoo ba? Sabi naman ni Kiana, naka-receive na po ako ng LSM tapos nakalagay sa ending, may mga nais ka ba bang idagdag sa iyong tanong? AI pala, no? Ito, ang sweet pala nung sinabi sa'yo. Ganun pala yung... Grabe. Kung ako sa'yo, sinunto. Pati yung kinopia. Solid yung gano'n. Hindi man lang dinoble check. Ay, alam mo, wag mo nang kausapin yun, Kiana. Parang ang lala naman nun. Barubal na yung gano'n. Tapos, grabe. Excited. Hinapipace lang. Hindi na binasa pa, no? Puta. Ayan, sabi naman ni Ate Jatas, may Japan sa dulo. Just always pray at night. Yung Italy. Ay, nako. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Christine, sa amin ang ending ipasa mo sa 10 tao para hindi ka wala. Sa 10 tao. Yung mga ganyan. Pagbagong taon, no? Pagbagong taon, pag Pasko, may matatanggap ka na blessing ngayon. Naalala ko yan. High school kami, ganyan kami. Basa pa ako, heartfelt. Siguro, ipasa mo sa 10 tao. Yung iba BM pa, di ba? Ayun yung malalala eh. Okay. Ayan yung mga kailangan nating ingatan o iwasan pag nag-send tayo ng LSM. Lalo na pag generic. Walang yan. Teka, namula ata ako dun sa sinabi ni Kian. Okay. Ayan. Ito na guys. Ito na yung last subtopic natin for tonight. Okay. Sa mga nag-comment dyan, sagutin nyo rin to ha. For sure, meron din kayong ganito. Yung mga friend natin sa social media na mala PowerPoint slide, yung mga My Day. Diba? Yes ba yan sa inyo or yikes? Ikaw muna. Siguro sa akin, depende kung ano yung story nila. Pero most of the time, yikes. Kasi pwede na nilang i-post yun eh. 'Di ba? Pero yes, kung talagang naging maganda yung event na pinuntahan nila, kung may meaning talaga, yes. Of course, nandun sa para sa kanila, parang bigay mo na sa kanila yun para i-flaunt yun. Pero kung puro lang din naman, walang kwenta, yikes na yan. Yikes. Naalala ko dyan. Diba? Merong meme dati, yung mga Atenista boys na na ginawang, hindi PowerPoint eh, ginawang album, yung story, yung meron silang story sa silang kotse, may story sila umiinom sila ng kape, may story sila... Yung mga stories sa convo. 'Di ba? Yung mga stories sa convo. Yung mga hate chat, mga ganun, hate messages. O parang toxic naman. Post mo na lang. Hindi yung makikita pa namin na wala kaming 'di ba? Parang walang trigger warning. Oo, totoo yun. Tapos ang dami-daming, tapos sa dulo may mga pa-thirst trap. Ay, bro. Ano meron? Sabi ni Ate Ja, yung ayaw niya lang daw na makita na na My Day, yung may mga thank you, Lord. Siguro sa akin medyo yikes, cringe sa akin yung mga story na araw-araw sipag lang. Yung mga ganun, yung mga background music. Di ba? Iba talaga yung FYP mo. Iba yung algorithm ko sa Facebook, guys. Seryoso? Nakaka-cringe. Super cringe yung mga gano'n na parang bawat kilos naka-story. Parang it's for you to flaunt. Diba? Oo, parang okay, sige. Okay. Di pa rin ako mag-get over dun sa LSM. Okay nga, sige nga. So yikes ka. Yikes. Yikes. Super. Ako rin, yikes ako. Pero Super depende, yikes. case-to-case scenario. Yes tayo sa iba. Yikes tayo sa alam mo yung minsan yung ang liliit na nung yung ganun sa taas, kasi puro parang dituldok na lang yung makikita mong Oo, kasi puro picture. Yes, ayan. Okay, ito, sabi ni Ate Ja, walang e-epal, my day nga eh. Edi sana your day yon.
Tama naman. Eh di sana your day. Okay. Sorry na. Walang joke. Sorry Walang basa ka ng trip. Ikaw na yan eh. Ayan. Sabi niya, pang collection raw po kasi yan. Okay. Pang ano, yung sa profile, anong tawag doon? Highlights. Highlights. Okay. Pang highlights nga. Pero siguro kung doon, pwede pa. Oo. Hindi my day mo everyday. Tapos minsan everyday pa na ganun. Pero sa akin, na-experience ko yan na mag-my day ng sunod-sunod. Pag nagbebenta ako ng chicharon, yung mga nabentahan ko ng chicharon. Oo nga, kasi... Tapos may mga ano sa gilid, yung statement. Okay, guys, bilang, alam mo yon, entrepreneur. Wow, may pa-plug. May libreng plug yung chicharon mo ngayon. Hindi kasi parang gets ko yung mga business owners. Owners? Grabe. Owners, no? Owners. Na, alam mo yon, parang, ayan, maraming bumibili ng chicharon ko. Gets yun, kung negosyo. Pero kung personal, di ba? Okay, parang, alam mo yung upo ka lang sa sopa niyo biglang. Di ba? Parang, okay, eto na. Ayun na, let's wrap it up para sa ating Up, Top, Down, Low. Muli gusto ko nga po pala magpasalamat sa aming sponsor na Hesinea Aesthetic Clinic. Yes, guys, you can visit them at Shaw Boulevard sa Mandaluyong City at Enes Amoranto, Quezon. Yes, and pwede nyo sila makontakt sa number na 0929-275-1014 at 0906-208-8183. And open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. And guys, wag muna kayong aalis. Manatili muna kayo para sa aming Wet Confessions! Ito ang Wild, Exciting, and True Confessions. Okay. Yes. Balita ka maganda rin. Okay. Ito yung isa sa mga na-miss ko sa Up, Top, Down. Guys. Okay. Kaya guys, kung meron man kayo, every Monday, alam ko, every Tuesday pala nagpo-post ang aming page, ang Ignis Novos Artist Management ng link para sa ating Wet Confessions. Feel free to share sa inyong social media yung post, and kung gusto nyo rin naman mag-share ng inyong mga own experience, you can just you may do so. Yes, click the link, tapos sabihin nyo na yung mga gusto nyong sabihin doon. Okay, let's see. Ano nga ba ang sinabi ng ating first confessor for tonight? Ayun. Okay. Dear Charo. Ito na yun, Ate Ja. Okay, ayan, sabi natin first confessor, madaling araw na, 2 a.m. nang ginising ako ng isang maingay na katok. Yung best friend ko, kumakatok sa apartment ko this oras ng gabi. Friend, pautang naman. Okay. Ako naman, naalimpungatan. Magkano ba? 100 lang. Tapos sabi niya naman, para saan ba? Sabi nung friend niya, kinapos kasi ako, need ko lang pang emergency. Okay. Sabi niya, ano ba yan, friend? Madaling araw, emergency? Ano bang emergency yan? Bubugbugin kasi ako. Bakit? Ano bang ginawa mo? Napasubo daw siya. Okay, napasubo. Yung pala, literal na napasubo, yung pala, literal na napapasubo. Okay. Kakastress kung hindi afford mang lalaki. Aba, ng lalaki pala. Manahimik na lang daw sa bahay. Nagpapa-hold up talaga ako. Kaya nga, naka-micro mini short ako. Gusto ko ma-hold up ng mga straight na machong lalaki. Ayun pala yung sinabi ng friend niya. Okay. Nagpapa-hold up talaga ako, kaya naka-micro mini short ako. Gusto ko ma-hold up ng mga straight na machong lalaki. So, ayun daw, kalandian nga. Tapos, kapag kinulang, siya raw yung sasalo ng harot ng best friend. Okay. Well, first, we don't judge, pero... Siguro, sa akin ang masasabi ko, okay lang naman na maging, alam mo yan, freaky tayo sometimes. Pero ilugaran natin. Tapos yung hindi tayo makakaabala ng iba. At saka una sa lahat, yung naghahanap na sa labas, dapat safe. Okay? Kasi, mahirap eh. Mahirap na yung ganyan ngayon, di ba? Kung safe ba siya in terms of hygiene. Hygiene, yes, di ba? Diba? Tapos, yun din naman, kinulang siya. Kapos ka ng 100, grabe naman. Ano ba yung sinubo mo nun, no? Oo. 100. Okay. Siguro, ayun, una maging safe kaya. Pero, nakakatakot kasi yung mga ganyan eh. Super freaky yun.
Hindi mo alam kung sino makakasalamuha mo. Hindi mo alam kung sino yung makakadu mo. Mahirap. Siguro, be mindful na lang sa mga ganyang, sitwasyon. Oo, siguro tama din naman yung sabi ng friend mo na kung wala kang budget, sa bahay ka na lang. Manahimik na lang. Oo, kaya naman. Magsarili na lang. Oo, wag na lang ganun. Kasi nakatakot. Diba? Hindi natin alam kung anong sino-sino mga nasa labas. Mamaya huling mo na pala yun, diba? O kahit nga sa bar mo nakilala, diba? Hindi ka pa rin sure eh. Okay, kung alam mo yun, may mga good friend tayo dyan, pero minsan, dapat be good to yourself. Yeah. Be safe. Yun yung una, be safe. Okay. So, yun, kung sino man yung nag-share nito, sana i-take note mo yun. Ng 100. Oo, at sabihin mo sa friend mo, kausapin mo siya na maayos na be mindful and be safe always sa mga ganyang sitwasyon. At para naman sa ating second confessor for tonight, let's see. Ano bang confession natin dyan? Aba, ito talaga pang Charo Santos. Medyo mahaba to Mahaba-haba. Okay. Nagtikiman kami ng idol kong artista. Oh. Wow. Okay. Hindi ko talaga akalain na mangyayari ito sa akin. 24 lang ako, production assistant sa isang pelikula na pinagtatrabahuhan ng mga sikat na artista. Fan na fan talaga ako ng isang heartthrob actor na halos lahat ng kababaihan kilala at kinikilig. Alam kong may issue siya na laging naliling sa isang napaka-popular na leading lady. Kaya never ko naisip na mapapansin niya ako. Pero noong nagkasama kami sa set, nagkapalitan kami ng simpleng biro at kwento. At doon, nagsimula ang parang isang espesyal na koneksyon. Okay. Habang tumatagal, naging natural na lang na lumapit siya sa akin kahit busy ako sa pag-aayos ng wardrobe o props. One time, tinulungan ko siya ayusin ang suit niya before a take. At sinabi niya na buti na lang nandyan ka. Wow. Kilig si Ari. Tapos? Gamitin ko nga yan minsan. Sabi niya, para ako na kuryente. Hindi ko alam kung dahil idol ko siya o dahil may kakaiba talagang tingin siya sa akin. Hanggang sa dumating yung out-of-town shoot namin sa Pampanga, kung saan mas naging close kami. That night, after a long day of shooting, nagkayaan kaming magkape at maglakad-lakad sa paligid ng hotel. Ang daming kwento, tawanan at biglang naging sobrang personal yung usapan. Hindi ko alam kung ano yung nangyari pero natapos kami na magkasama sa kwarto. It was surreal. Wow. Surreal yarn. Tapos? Parang panaginip na ayokong magising. Kinabukasan, pareho naming alam na kailangan naming itago. Kaya bumalik kami sa normal. As if nothing happened. Hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kami paminsan-minsan. Laging wholesome sa labas, parang magkaibigan lang. Pero ako, alam kong may tinatago akong isang alaala na priceless. Hindi ko alam kung mauulit pa yon o kung hanggang memorya na lang. Pero sigurado akong hindi ko makakalimutan. It was truly a dream come true. Isang secret na akin lang na itatago at ipagmamalaki ko hanggang sa pagtanda. Okay. Wow. Pero okay, tanong ko, una, masaya ba? Masarap ba? Masarap ba? Hindi. Tanong ko, yung guy o yung heartthrob actor kaya, may same feelings sa'yo? Or probably not? Yun parang wala yun. Diba? Paano kung wala? One night stand lang. Ang hirap. Mahirap kasi, lalo na artista siya, merong image na pinoprotektahan. Hindi pwedeng kung sino-sino lang yung, di ba? Sa atin kasi dito sa Philippines, kapag meron kang ka-partner, di ba? Ang mga tao gusto magkatuluyan kayo or whatnot, di ba? Case in point, si Maine Mendoza, tsaka si Alden. Akala ko si Arjo. Si Alden. Si Alden. Di ba? Yes. Parang, fan ko ng Aldab.
Sana. Since 2015, naniniwala ka naman may anak sila. Charot. Oo. Si Raisa, di ba? Sorry. Okay, going back. Ano yung sinasabi mo? Hindi. Na parang ang hirap. Ang hirap sa'yo, lalo na ikaw yung babae. Yes. Tapos, umaasa ka na gano'n, na hindi mo alam yung guy. Ano lang para sa kanya yun? Okay, quick question. Okay. Okay, sidetrack muna. Kung ikaw nandun sa sapatos nung guy, parang ikaw nandun ka, may certain image ka, reputation, sikat ka. Parang gagawin mo rin ba yung mga ganun? Sa tingin mo? Ako, kung gagawin ko man yun, dapat Consensual. Oo. At saka alam ng babae na, hindi to seryoso. Kumbaga, naka-layout na yung natin. Para wala umasa. Setup natin. Para wala umasa. Wala bisa. Kasi to be honest, may ganun talaga. May mga ganung, sabihin na natin, may ganung guys, may ganung girls. Hindi naman natin maaalis sa kanila yun eh. Pero una, be safe. Una yung be safe. Be safe. Diba? Mali natin. Tapos kung, dati alam, yung lalaki ba, wala ba siyang sakit, girlfriend talaga o ganyan. Isa pa yun. Kasi, diba, mahirap ito makasira ng relasyon. Kumbaga sa mga ganyang eksena, siguro para sa akin, kailangan mo ng klaro. Klaro. Alamin mo. Kasi sa akin, pag may ganyan, kinaklari na ganun lang eh. Hindi naman niya sinabi na nasaktan siya. Actually nga eh, yun yung doon na parang, wala na akong pakialam kung yung iba hindi alam o kung, basta ako alam ko. Kumbaga sa guys, parang guys and girls, parang kailangan clear, consensual, ganyan. Ayun yung before pumasok sa mga it should be worth your time, worth your effort, diba? Wow, effort. Grabe. Effort. Mahirap na yes. yan. At ayun na guys, let's wrap it up. Ayun. Yes, ayun na yun. Kaya next week, abangan nyo rin ang aming susunod na episode sa Up, Top, Down, Low. And kung meron man kayong mga confessions or stories na gustong i-share, you can just look for it sa aming page. And muli, ako nga po pala si Charles Leon. And I'm Caleb Alvarez. Pero before we end this, saan ka ba nila makikita? Diyan lang sa NCR. Guys, you can follow me sa aking social media sa IG 143.Charles. Sa Facebook naman po, you can add or follow me, Charles Dion po. Ikaw naman, Kuya Caleb. Okay. On Facebook, you can add me or follow me on Caleb Alvarez. On Instagram and on TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yes, and guys, maraming salamat sa pananatili at panonood sa amin. Yes, diba? Isang oras na. Yes. And we're back, guys. Bye-bye. Ako nga po pala si Charles Leon. And I'm Caleb Alvarez. Bye, guys. See this you again is next Up, week. Top, Down Low. Bye, guys. See you. See you next week. Bye-bye.